In weather, the southwest monsoon is affecting Luzon and the western section of the Visayas. Occasional rains are expected over Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. Metro Manila, the rest of Luzon, and western Visayas will experience cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Meanwhile, the rest of the country will see partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by localized weather systems. And now for more weather updates, let's talk to Pagasa weather specialist Charmaine Varilla. Good morning, Charmaine. Saang areas ba magpapaulan ang habagat? Yes po, good morning din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tipakinig at ngayong araw nga, asahan natin na ang habagat ay magpapaulan pa rin sa buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas at asahan din yung pagbugso-bugso na malalakas ng mga pag-ulan, especially sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dito naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas, magiging makulimlim ang kalangitan at kalat-kalat ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala rin ng southwest monsoon. At Charmaine, kailan ba natin mararanasan yung peak nitong habagat season? Usually po, ang peak po talaga ng habagat season ay between July to August. So for the meantime, pasimula pa lang naman po siya. And then sa nakikita naman po natin, kahit hindi pa siya nagpipeak sa ngayon, ay marami ng mga pag-ulan yung maaaring ibigay nito sa malaking bahagi ng Luzon. At nakikita po natin yan for the next 2 weeks. Charmaine, may mga binabantayan bang iba pang weather systems? So, base po sa ating tropical cyclone threat potential, may isang potential na mamuo na low pressure area dito sa may kandurang bahagi po ng ating bansa. So, meron po yung low to moderate chances na maging isang ganap na bagyo. Pero for the meantime, hindi pa po natin yan nakikita sa ating mga monitoring satellite. Kaya patuloy po nating antabayanan yung latest update ng Pag-asa. Kung sakali man po na mag-develop na yan into low pressure area, agad po natin ipagbibigay alam sa ating mga kababayan. What about El Nino, Charmaine? What does this mean for our country, no? Pagdating ng mga ulan dito sa atin? Ibig ba sabihin nito, mas malalakas yung mga pag-ulan, pero mas konti na bagyo ang dapat nating asahan? Yes po ma'am, tama po kayo. Kasi sa nakikita po natin, no, base sa climatology division po natin, especially pagpasok ng July and August, above normal rainfall po yung aasahan natin sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Not necessarily naman na yung ulan na yan ay mostly galing lang sa bagyo. So within those months, prevailing pa po yung habagat natin, which is sa nakikita natin dito manggagaling mostly yung mga pag-ulan na lalong ini-intensify pa kapag meron po tayong El Nino. At tama ba, Charmaine, na kasi maraming natawag sa El Nino, di ba, na super El Nino. Pero yung aming weather specialist dito sa TV5, si Alvin Pura, ang sabi niya, ang tamang term daw dyan ay strong or very strong El Nino. So hindi pala tama yung super El Nino? Yes po, tama po kayo, no? Siguro, ginamit lang po yung term na yan para magbigay ng or ma-intensify na parang malakas siya. Pero hindi po tayo gumagamit talaga ng super El Nino term. Ang technical term na ginagamit natin, strong to very strong El Nino. So, for the meantime, meron po tayong 30% chance na ina-expect na mag-fall yung ating El Nino ngayon into strong to very strong El Nino. Okay, thank you so much for the updates, Pag-asa weather specialist Charmaine Varilla.